Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay Mayo 31, nasa isang araw na tayo sa buwan ng Mayo. At bukas, buwan na ng Hunyo, araw ng Biyernes. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Pagpasalamat tayo sa Panginoon sa mga kabutihan na ating natanggap, lalong-lalo na sa mga biyayang ating natanggap. Kahit alam natin na minsan ay hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng mga biyayang ito. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babagi sa atin San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 56. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang pagbisita ng ating mahal na ina sa kanyang pinsan na si Santa Isabel. Dito, kung titingnan natin yung pag-uusap ng magpinsang ito, sila mismo dahil sa kanilang karanasan, lalong-lalo na si Elizabeth, ay naipahayag niya ng buong katapatan ang katayuan ng ating mahal na ina. Sinabi niya, "Sino ba ako na ang ina ng aking Panginoon ay bumisita sa akin?" Paano ito nalaman ni Elizabeth? Dahil si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Tunay nga na si Maria ay ina ng ating Panginoon. Si Jesus ay nag-iisang anak ng ating Panginoon. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating mahal na ina, Birhen Maria. At sa katayuang iyon, si Maria ay naging ina ni Jesus na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe. Kahit yung ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahero na si Anghel Gabriel. Sabi niya, "Matuwa ka, Maria. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae." Ang mensaheng yon ay galing sa Diyos. Kinalulugdan siya ng Panginoon. Kinalulugdan siya ng Diyos. Siguro sa atin bilang mga Katoliko, Kristiyano, magpasalamat tayo sa Panginoon na si Maria na ating ina ni Jesus, ay narito rin para sa atin upang tayo ay kanyang gabayan patungo sa matuwid na daan, patungo sa kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Isipin natin palagi na yung pagmamahal natin sa ating mahal na ina, yung pagkakilala natin sa kanya, ay hindi sana natin pwedeng ihiwalay sa pagmamahal din natin sa kanyang nag-iisang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Sana lumalim pa ang ating debosyon sa ating mahal na ina. Sana yung naging katayuan ni Maria, na siya ay naging instrumento, na naging mensahero rin, nagdala siya ng Panginoon sa sangkatauhan. Sana tayo rin ay maging instrumento na magdala rin ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay at sa ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong ina at aming ring inang si Maria na naging tapat din sa pag-alay niya ng kanyang sarili na maging iyong ina. Maraming salamat sa biyaya ng pananampalataya. Turuan mo kaming mahalin ka namin ng lubusan gaya ng pagmamahal ng iyong ina sa iyo na ipinahayag niya diyan mismo sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus sa panahon na inalay mo ang iyong sarili para sa lahat. Amen.